bossing? Babalikan na lang natin. Okay. So, ipapakita natin yan maya-maya. Tayo po ay live na mapapanood sa smninews.com at syempre sa Banateros.com, ang website ng Banateros Brothers. At syempre, mapapanood din po tayo sa Facebook page ng Banateros Brothers, ang Banateros official Facebook page. Syempre, sa mga YouTube channels ng SMNI, kapartner mo sa Balita at Serbisyo, DZR 1026 News, SMNI News, at syempre, may mga YouTube channels po ang mga Banateros. Pero bago ang lahat ng yan, ipapakita na po natin yung actual live na speech po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa PDP Laban Proclamation Rally. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila, because of the incongruity, hindi magkasya meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan,
Hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalitan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa administration. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose
to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Attorney Rodriguez. Itong Attorney Torion for Pastor Kibuloy. para ka kay Kibuloy? Representative. Tumasana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo na rinig kasi pastor ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba naman yung alam, apostoles ngayawa. Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Puto pa nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati nagtatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Hinahaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya ako. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to.
is a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagbupabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin, pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami po. Marami, eh. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad, yung itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, is very shocking to me. Really. Hindi naman sa pang-ano, ha. Hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Tumindi ka nga. Ganun. Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political ang wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na ano.
a lawyer, almost to the point of yung ano niya. Ano ba tawag na? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Bacolod, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Tilitik Ilonggo na ya. Sinodre ng Ilonggo. Teka, padagon mo na para may, hindi naman sa pang ano. It's not because I'd like to, gusto ko rin talaga na may representation ang Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakatituroy ang may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ikaw ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola
galing kay Bato. Totoo yan. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Alili. Teniente yun. Pagsalo ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay? So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na milakasan ng husto. Baka may postahan sa yung laro na yon. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Kasi doon namatay. Hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan, buong. Sa yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan na ano ngang maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal, sabi, Bato! Gusto po no, putang ina niyang pabalik-balik yan sa... Gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi pumapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang uto sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Naka-record yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami, rape, 4, panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganon yan eh. Ngayon, umaasahan niya ng isang lugar.
Hindi na kailangan na sabihin mo na ang ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos na. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra. Killing lang. Ayun, kung sino nag-invento niyang putang ina. Bakit maging extra yan? Ano yan? Kota? Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Jimmy, nandito na lahat? Kompleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung, nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko rin na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Yung arte siya, wala yan. Yung kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket, ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko niya. Si Robin. Pero kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan.
ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Mawala na ko ng tao. Intervals, intersperse. Ito kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko. Parang, ako. Kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Ang pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayors and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yung papasok. Wag ninyong yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ito. At least may, lalo ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Totoo. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. Ito magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang otak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka maengkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang matagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man.
talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay?